publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko, at sa mga nakaantabay sa ating sa Facebook at sa YouTube. Ngayon ay June 15, 2026, araw ng Lunes. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong nag-iisang Agaran Servicio Lady. Kasama po ninyo sa paghatid ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Nagbibigay ng tamang impormasyon at nagkakaloob ng mabilisang serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa programang ito, tatalakayin natin ang mga usaping pangkalusugan, mga serbisyo, panlipunan, mga programa makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, at sasagutin natin ang iyong katanungan ng malinaw, tapat at may malasakit. Dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa mas maayos na pamumuhay. Kaya manatili po kayo nakatutok at makilahok dahil dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang serbisyo ay hindi lamang sinasabi. Ito ay agarang ginagawa. Ngayong araw, isang napakabigat ngunit napapanahon paksa ang ating pagbibigyan pansin. Dapat natin bigyan pansin. Ito ang dialysis sa pediatric population o ang mga batang nangangailangan ng regular na dialysis. Nakakabahala ang mga ulat na sa kasalukuyan ay dumarami ang bilang ng mga bata at kabataang Pilipino na sumasailalim sa dialysis dahil sa iba't ibang sakit sa bato. Susuriin natin kung ano ang mga posibleng sanhi nito, paano ito nakakaapekto sa buhay ng bata at syempre po sa kanilang pamilya, at ano ang mga hakbang na maaari natin gawin upang mas maagang maiwasan o maagapan ang ganitong sitwasyon. Huwag po kayong aalis dahil mahalagang maunawaan natin ang isyong ito para sa kinabukasan ng para sa ating mga kabataan. Kaugnay niyan ay makakasama natin sa ating kwentuhan si Dr. Maria Conchita Morabe. Siya po ay isang pediatric nephrologist. Kinuha niya ang kanyang pediatric nephrology fellowship training sa Philippine Children's Medical Center. Siyempre siya po ay aktibong consultant sa National Children's Hospital at sa Mary Chiles Hospital. Magandang umaga po, Dr. Morabe. Yes po ma'am, magandang araw po, Dr. Ong. And then, pag-usapan po natin, ano po ba ang mga pangunahing dahilan kung bakit nakakaroon ng kidney failure sa mga bata, at syempre nakikita ko po talaga pabata ngayon na nakakaroon ng kidney failure. Okay po ma'am. Bali yung sa bata po, unang punto po is hindi po siya katulad nung sanhi sa mga matatanda. Sa matatanda po kasi makikita po natin diabetes at hypertension. Pero sa bata po, kadalasan po, ito yung may tinatawag tayo, yung congenital ang sanhi po, o yung tinatawag po natin kakut. Congenital anomalies of the kidney and urinary tract. So may problema po dun sa kidney mismo at yung sa pag-produce ng ihi at pagdaloy ng ihi hanggang dun sa paglabas po ng ihi. May mga infection din po tulad ng skin infection o tonsillitis na after a few weeks, maaring magdulot ng inflammation sa kidney. Ang tawag po natin dito ay post-infectious glomerulonephritis. Sa ating bansa, dahil madalas pa din po yung mga ganitong klaseng mga infection, so isa po ito sa karaniwang nakikita namin lalo na sa National Children's Hospital. Nabanggit po niyo, Doktora, isang sanhi nito ay congenital. So, kung sakali ang nalalaman ba kapag during pregnancy, kapag nag-ultrasound ang mami, nalalaman ba during the pregnancy?
Opo, maari pong malaman during the prenatal ultrasound. So makita po natin kung dalawa po yung kidney, isa lang yung kidney, o kaya yung sa nanay po, yung nagpo-produce po ng amniotic fluid ay kulang po yung amniotic fluid na produce, yung tinatawag nating oligohydramnios. So maaring may problema po dun sa kidney kasi yung kidney po yung nagpo-produce para dumami po yung amniotic fluid. So nalalaman po ito. Kaya nga po ang ating panawagan is yung pag nag-ultrasound, hindi lamang po yung pag-determine ng sex, kung male or female, pero kundi yung pagsuri din po kung meron mo pong kaakibat na problema po doon sa kidneys. So, kasi sa panahon ngayon, ang alam ko, lalo na yung mga magulang, yung mga batang magulang, siyempre excited sila, malaman nila yung gender. So, yun lang ang kadalasan ang ginagawa nila. So, base dito, dapat kailangan alamin nila na hindi lang gender kung anong kasarian ng magiging baby nila. So, ito ay lalo na kapag meron pong silang lahi, kung meron silang magulang na nag-undergo. Pero kung ang magulang ay ang kanyang pagkakaroon ng hemodialysis, dahil ito po ay acquired, yung counted din po ba sa masasabi natin na meron na siyang lahi na meron ganitong klaseng sakit na nagda-dialysis? Depende po dun sa sanhi kung bakit po nag-dialysis yung magulang. Dahil gaya ng nabanggit ko po kanina, karaniwan sa matatanda, diabetes o kaya hypertension po. Pero kung yung sanhi po niya is genetic po, tas nag-manifest lang po, eventually through the years, nasira nung siya po ay tumanda. So, pwede po nating yung pagkasilang ng bata hanggang sa lumaki ay isusuriin po natin yung bata. Pero yung sa pagdadialysis po kasi ng nanay, kung may hypertension siya or diabetes, minsan po may effect po yun dun sa pag-form po ng ating kidney and yung structures. So may tinatawag po tayong nephrogenesis po, paano nabubuo yung structures ng kidney, tsaka yung mga tubo. So minsan may mga gamot po na maaring maka-apekto din po doon. So ano po ang trabaho ng kidney o bato sa katawan ng bata? Paano natin malalaman na may problema na sa kidney ang isang bata? So, yung kidneys po natin, kadalasan po kasi inihahalin tulad po natin sa water filter or sa laan. So, pag nag-explain po kami sa magulang, parang na-explain namin na para po siyang filter. So, araw-araw, finifilter ng kidney, humigit kulang na 200 litro ng dugo. Isipin po natin na para siyang malaking tangke ng tubig na nililinis araw-araw. Pero yung tangke na ito ay tumatakbo dun sa maliit na katawan ng bata na kasing laki lang ng kamao yung kidneys. So, araw-araw nagtatrabaho po yung ating kidney. Pero hindi lamang paglinis ng dugo, pag-alis ng basura at sobrang tubig sa pamamagitan ng pag-ihi. So, kasama po sa trabaho ng kidney yung pagbalanse ng asin at yung electrolytes na tinatawag natin, yung potassium, phosphorus, pati kung acidic po or hindi, yung tinatawag nating acidosis. Tumutulong din po siya sa pag-control ng blood pressure, tumutulong po sa paggawa ng dugo kasi may fino-form po si kidney, erythropoietin na tinatawag natin, na importante para hindi tayo mag-develop ng anemia. Tumutulong din po si kidney para mapagpatibay yung buto kasi dito po pinapagana niya yung vitamin D na kailangan po for calcium and phosphorus na kailangan po for our bones. So medyo marami pong ginagawa si kidney pero basically ang ginagawa niya sa katawan is binabalanse niya po. Nabanggit natin kanina, kung sakali may makita sa ultrasound, doon sa prenatal check-up, meron po bang magagawa ang kanyang OB para maiwasan na hindi matuloy ang pagkakaroon ng problema ng baby niya? Sa ibang hospital po, yes po yung kina-classify po natin kung high risk po siya. Sa iba po, parang meron na pong nire-refer agad sa nephro na hindi pa po nilalabas yung bata pero na-identify ni OB na baka meron po tayong nakikita. Hydronephrosis yung minsan nakikita nila. Yung hydronephrosis po, parang yung tubo hindi pantay. Parang may naiipon po kasi na ihi, so hindi nakakalabas ng maayos. So parang may obstruction po.
yun po, parang pinapa-ready na po at ini-explain na rin po sa magulang ano yung mga i-anticipate po pagsilang. And then pagsilang, so depende po kasi yun kung isang side or parehong side. So may mga ginagawa po tayo kung kailan po agad i-ultrasound or mag-aantay po, ulitin natin yung ultrasound pag nasilang na po yung bata. Sa base po sa experience po ninyo, sa mga nakikita na po ninyo, actual case, ano po ba ang karaniwang dahilan kung bakit nasisira ang kidney ng mga bata? Ito po ba ay kapareho din po ba sa matatanda? Kasi syempre, for sure, marami ka nang nahawakan ng mga batang na may problema sa bato. So, yung gaya po ng nabanggit ko kanina, yun dahil karaniwan po sa amin, lalo na pampublikong ospital, yung mga pagkakaroon ng infeksyon ng aming mga pasyente. So, may mga, may tinatawag tayong post-infectious glomerulonephritis po, na bunga nga po nung skin infection or tonsillitis. Dahil medyo common po yun dun sa population na kinikater po namin. Ito po kasi meron pong organismo na eventually po nagpo-produce ng iba't ibang signal at nagkakaroon ng inflammation dun sa kidney. So yung post-infectious glomerulonephritis, yun po yung kadalasan naming nakikita sa aming ospital. Isa pong kondisyon na nakikita naman po namin yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Sa nephrotic syndrome po, so may problem po dun sa pagsala ng kidney, yung protein po na dapat hindi lumalabas or yung albumin ay nailalabas po niya. So, pag nilalabas kasi natin yung albumin, so ang tendency po, bumababa po yung albumin sa dugo. Ang manifestation po nito is pamamanas. Yung isa naman pong nabanggit ko kanina, yung post-infectious glomerulonephritis, ang manifestation naman po nito, nag-iiba po yung kulay ng ihi, yung tinatawag natin kulay tsaa, yung tawag natin nag-hematuria po. O kaya meron pong pag-continue dami ng ihi. So, ang kasi sa mga bata kasi, very common yung nagkakaroon sila ng tonsillitis. So, ito pala, hindi pala pwede basta binabaliwala ng magulang nila o hinahayaan lang sa yaya nila at hindi nila alam na may delikado din pala kapag meron tonsillitis na hindi naagapan. So yung may sanhi po kasi ng tonsillitis, lalo na yung bacteria po na pwede pong maka-apekto po doon sa kidney. Even po doon sa heart, yung tinatawag nating rheumatic fever. So din po yun, stem din po yun sa pagkakaroon ng bacterial na tonsillitis. Yung may specific po kasi na infection na nagkukos po. Doktora, so kailangan po ingatan. Oo. Totoo po ba na kapag laging binibigyan ng mga candy ang bata, yun ang nagkukos ng isa sa tonsillitis or aside from nasisira ang ngipin nila? Kasi I remember pag yung brother ko, nung malilit pa mga anak nila, pagka may nagregalo ng mga candies o yung mga chichirya, talagang pinamimigay niya sa iba. Hindi talaga makatikim mga anak niya. Yun talaga pinagbabawal niya. Kasi ang inaano niya, mahirap daw kapag sabi na, ang sakit sa ulo kapag nakaroon ng tonsillitis daw anak niya. Natural, pati daw sila magulang affected, di daw makapasok sa trabaho. So yun ang ginagawa ng kapatid ko noon. So totoo po ba ang candies po ba one of the cause ng tonsillitis? Ang tonsillitis po kasi is maaring bunga po ng infection, virus or bacteria. So hindi po siya hindi po siya lalo na po sa yung mga bacterial causes ng ating tonsillitis. So hindi po siya direktang nakaka-cause, pero maaari pong maka-apekto eventually sa mga ibang kondisyon din po. Yung masyadong pagkain ng candies at yung mga nabanggit po nila, mga chips. So, hindi man po direct, pero syempre, ang gusto pa rin po natin, so tama po yung tama po dapat po natin, nire-regulate po natin na hindi po left and right yung pagkain ng mga candies at mga processed foods kung tawagin po, even soft drinks. Oo, yun. Yun ang isa lagi ko yan ang mga nakapanayam ko at actually mga adult na yung mga nagda-dialysis, actually tawag ko nga sa kanila mga classmate. So, totoo po ba ang pagkain ng mga fast food,
pag-inom ng mga soft drinks, sa pagpupuyat ay sanhi din po. Pati po ba pagpupuyat nakakasira din po ng bato? Hindi po diretso. Yung Mm. katulad yung mga dahil po yung kidney po kasi nabanggit ko kanina is pansala. Pinakamadaling salain Oo. po is tubig, madali pong dumaan. 'Pag hindi po Mm. tubig, sabihin natin yung mga juices po, siyempre yung pansala, yung regular na filter po natin sa bahay, kumpara po natin yung tubig ang pinapadaan natin o kaya yung may kulay or meron pong something, 'di ba po Mm. parang mas nahihirapan yung pansala. So parang gano'n po siya. So lalo na kung nagda-dialysis na po, so ano na po yung or medyo may sira na po yung ating kidney. So para maiwasan po natin na mas magtrabaho po yung kidney, so iniiwasan po natin yung gano'n. Kalaban po kasi nung kidney din is asin. Yung asin po kasi, so medyo may effect po yun dun sa pagpapataas ng blood pressure. So pag mataas yung pressure Mm. natin, so parang mas nagtatrabaho din po yung kidney at mas nagtatrabaho din po yung salaan po natin. So ganun din po yung sa mga soft drinks kasi may mga components po siya, lalo na yung mga processed foods, yung phosphate and yung sugar na bibigay po ng stress sa ating kidney. Yung puyat naman po, so nakakataas ng blood pressure. So sa matatanda, syempre, isa sa mga cause niya is mataas na blood pressure, kailangan natin i-regulate. So mahalaga po na may sapat na tulog sila at nakakasira din po ng metabolism natin pag hindi regular po yung ating pagtulog. So ang isa sa dapat gawin ng mga gulang, dapat i-observe yung kulay ng ihi ng anak nila. Even tayo adult din di ba? Dapat tinitignan yung kung anong kulay ng kanyang ihi. And then, syempre, alamin din muna kung meron ba silang kinain na nagkukos ng either darker color o nag-iibang kulay ang kanilang urine. Yes po, may mga ibang kahit gamot po na nagka-cause ng discoloration, pero not necessarily naman po na may problema sa kidney. So may mga pagkain, may mga chemical po na nagka-cause ng discoloration. Pero yung sinusuri po natin kung saan po nanggagaling yung pag-iba ng kulay ng ihi, kung talagang meron pong problema sa kidney or may nainom po na gamot or pagkain po na nag-cause nung pag-iba ng kulay. Isa pong manifestation also po is yung lalo na sa bata, yung mga nephrotic syndrome po namin, yung pamamanas po, lalo na po dito sa may mata or minsan sa paa. So, So kaya ano minsan pag dapat sinasabing, oo. Yes po, doktora. minsan pag may pamamanas po na nakikita po sa outpatient po, nare-refer po minsan agad sa amin kasi iniisip po kidney na po yung may problema. Ano naman po ang dapat gawin para maiwasan ang pagkasira ng bato? So, gaya po ng ibang mga sakit, syempre kailangan, so dito po ina-advise talaga natin yung magandang uri ng pagkain. So, quality foods, healthy foods, sapat na dami ng pag-inom ng tubig. So, kailangan hydrated po tayo. Tapos, syempre po, iwas po sa mga soft drinks, kape. So, sa mga adolescent po natin, iwas sa sigarilyo. Tapos, tuwing magpapakonsult, so mainam po sa bata pa lang, ma-check na rin po yung blood pressure. Kasi may mga bata po, nakikitaan po namin, ay mataas po yung blood pressure. So, Ang bata po yung pagtulog po. kailangan 8 glasses of water, ang at least 8 glasses of plain water. Yung sa mga malalaki po. Po. Pag sa bata, mga ilang basong tubig ang at least para may idea lang sila. So, depende po sa timbang. So, more or less, yung younger po, mga nasa 1 liter. So, nagpo-progress po. Then, eventually, pag mga more than 20 plus kilos na po. So, po natin ng mga 2 liters. Then, pag yung mas malaki-laki na po, mga 3 liters per day or 8 glasses po tayo. So, nasa pa rin yun, nasa edad pa rin. Hindi yung 8 glasses of water para sa adult. So, pero sa bata, mag-start muna sa 1 liter. Tapos, gradual ang increase. Tapos, ang pag-count natin ng
sabi natin 1 liter, hindi kasama ang bilang dun sa gatas o kasama na ang bilang sa gatas? Kasama na po halos yung mga fluids na ina-advise po natin na ganito po yung at least po yung nabibigay natin. So usually pinapamonitor naman po namin ilan po yung nabibigay, ilan din po yung nailalabas, yung naiihi. So ayaw din naman po natin yung sobra-sobra din po. At ako po siyempre nag-aano na meron din palang bata nagda-dialysis. Kaya ano po ay itong dialysis at bakit po kailangan ng na-dialysis ng ibang bata na may sakit sa bato at how young ang meron na so far ang dito dinadialysis dito po sa National Children's Hospital? So even po yung mga bagong panganak neonates po, less than 1 month po. So may mga bata na po na tuluyang nasisira yung kidney at kailangan po natin i-undergo na dialysis. So bakit po sila nagda-dialysis? So ito po ay pag hindi na po nagpa-perform yung kidney, yung gaya po ng nabanggit ko na function kanina kasi yung kidney po, so naglalabas ng ihi. So pag hindi ka umiihi, nagkakaroon ka ng fluid overload. So hindi mo na ilalabas. So naiipon po yun dun sa katawan. Minsan as early as yung less than 1 month po, nagkakaroon na po ng ganong manifestasyon. O kaya yung mga imbalance po dun sa dugo tulad po ng mga electrolytes natin, yung potassium, sobrang taas na siyang delikado sa puso. So, kailangan alisin and hindi po natin, may mga gamot po na medical para bumaba ito. Pero kung sakali po, hindi na po sapat yung gamot na medical na binibigay po. So, maaring mauwi po tayo sa pagdadialysis. So, sa bata po, meron pong tayong tinatawag yung peritoneal dialysis at meron din naman pong hemodialysis. So, basta po nasira po kasi yung kidney at yung may mga effect na po siya na hindi po kaya ng pang-medical na treatment, gaya ng pambalanse po dun sa mga electrolytes natin. At yung naiipon na po yung toxin, yung basura. Kasi yung toxin natin, yung basura, yung waste, ang dami po niyang effect. Pwede po sa utak, pwede po mag-cause ng seizure, grabing pagdudugo. So, yun po. So, kinakailangan muna natin linisin po yung dugo. So, parang yun po yung purpose ng dialysis para linisin yung dugo at ilabas po kung meron pong extra na fluid na hindi nalalabas ng ating katawan. Doktora, yung peritoneal at sa dito po sa hemodialysis, sino po ang magde-decide? Ang mami niya, sabi ko, ang pwede na sabihin na gusto ko peritoneal na lang gawin niyo sa anak ko para sa bahay lang po itong ginagawa, hindi po ba? O dapat hemodialysis? Sino ang nasa sa inyo po ba as nephrologist ang magsasabi kung peritoneal o hemodialysis? Pareho po. So, yung doktor, tsaka syempre, kailangan po ng cooperation ng magulang. Pero isa pong limitasyon din po, yung expertise po ng center. Kasi minsan may mga center po na hindi katulad po sa amin, hindi naman po available ang hemodialysis. So, yung parehong hemodialysis at peritoneal dialysis naman po. So, pareho naman po siyang nakakapag-serve ng purpose na maglinis ng dugo. So, ayun po, marami pong factors sa decision making. Pero yun, hindi lang po sa amin. Siyempre, nagbibigay po kami ng gabay. In-ensure po namin na intindihan ng magulang. And yung decision making, so both po kailangan po namin na alam po ng magulang yung gagawin dun sa bata at agree po sila. Kasi na-imagine ko, doktora, ang bata, tapos kung hemodialysis, siyempre nakikita ko yung karayong napakalaki. Paano nyo magkayang gawin sa bata, lalo na mga bata, lumalaban yan, iiyak yan ng malakas. So, paano nyo magagawa yung kapag kinakailangan talaga na mag-dialysis ang isang bata? So yung po, yung natanong niyo po is yung sa hemodialysis, yung pag-insert po ng needle po o yung cannula, opo. Syempre po, may mga ibang centers po, actually hindi alam po dito, parang po, lalo na po yung tinatawag natin na chronic kidney disease na na po yung pang kailangan na po talaga nilang mag-hemodialysis. Meron po kasi yung pansamantala lang, meron po yung pangmatagalan hanggat hindi po sila nata-transplant.
So yung mga chronic kidney disease po kasi parang meron ka pa pong medyo time para kausapin, para hindi po siya ganun ka-urgent na kailangan mo na mag-dialysis ngayong araw na to. So may mga iba po, parang may play therapy po na ginagawa. Parang may mga model, manika, tapos yung ganito. Unti-unti pong parang pinapakilala dun sa bata para medyo mas ano na siya, mas comfortable po dun sa gagawin na procedure. Ano naman nangyayari, Doktora? Magkakaroon po ba ng komplikasyon kapag hindi regular ang dialysis? Kasi siyempre, alam naman natin, very moody ang bata. Paano kung Opo. hindi ito regular na ginagawa? Siyempre po, so dahil ang purpose po ng dialysis is maglinis ng dugo. So para po ito yung parang may basura ka na kailangan kolektahin tapos hindi na kolekta. O kaya hindi ka na umiihi, tapos yung dialysis yung paraan mo para mag-regulate po ng fluid. Pag na-miss po ito, so kadalasan naiipunan po ng fluids, hindi po makahinga yung bata kasi congested na po yung baga. O kaya yung toxins po na dapat nalilinis, so nagbi-build up po siya, so nagkakaroon po ng mga manifestasyon. So kailangan po yung anong advice. Oo. Yes po, Kung anong advice nakakapagod po po, ba ang dialysis sa paglaki at sa development ng bata? Maaari pa rin po ba siya mag-aral o regular na makikipaglaro sa kanyang kapatid o kapitbahay? so yun naman po ang layunin po namin. So hindi lamang po na ipag-dialysis yung bata at ma-address po yung yung problema dun sa kidney at imbalance. So ang gusto po talaga natin yung ma-improve yung quality of life ng bata. Yes po, ina-advise po natin sila na magpatuloy po kung ano po yung mga usual po na nagagawa nila, na tulad ng pag-aaral, tapos kung may mga hilig po sila sa music, or yung may mga ano din po kami, nagpe-peritoneal dialysis pero nagti-TikTok, sumasayaw. So, as much as possible, gusto po natin na mapagpatuloy po nila yung katulad ng ibang bata. Siyempre po, may limitasyon kasi po, kuwari, hemodialysis, 3 times a week po sila, nagsisession po sila, 3 to 4 hours. So, yung 4 hours nila, nandun po sa center. So, sa ngayon po, medyo naman po, nagagawan po ng tulong kasi may mga center din po na ngayon parang nakikipag-partner para po yung schooling ng bata mapagpatuloy. So, yun, sana po maging ganun po para din sa mga batang nagda-dialysis. Ang mga bata, 3 times a week din sila kung kinakailangan? Opo, sa hemodialysis po. Usually po 3 times a week po yung schedule nila, 3 to 4 hours po per session. So, ito nga ang hemodialysis po ba, itong treatment na to para sa bata, ito ay kaparas din po ba sa pwede i-avail sa PhilHealth? Yung naibibigyan ng PhilHealth sa mga dito sa mga patients na nagpapadialysis. Ganun din, same din po ba sa mga bata? Yes po, may PhilHealth package din po for peritoneal dialysis at hemodialysis para sa mga bata po. Sa bata po ba, ito po ba ay habang buhay na po? Habang buhay na hanggang sa maging na sila, maging adult na? Kasi syempre mga bata pa to hanggang sa teenager, hanggang maging legal age. Ito po ba ay tuloy-tuloy o may pag-asa na magagamot ang itong sakit na sa bato? Depende po doon sa dahilan. So may mga kaso ang tawag natin acute kidney injury. Usually po, binibigyan po natin ng 3 buwan na pagkakataon upang maghilom yung kidney. Yung pag dumating po sa amin, yung bagong kaso pa lang, so baka ngayon pa lang to, acute pa lang to. So pwede pong temporary kung kailangan ng dialysis, tas temporary lang po yun. Titignan natin kung magre-recover po yung kidney. Pero kung ang sanhi po niya yung na po, yung sa chronic kidney disease na end stage na po, dahil ang kidney po kasi pag nasira, so parang nagpeklat-peklat na po siya. So hindi na po niya ma-perform yung function niya. Kailangan natin kumuha ng isang bagay para mag-perform ng function ng kidney, which is yung dialysis. So nagiging panghabang buhay po kasi wala na, kumbaga hindi na po na-recover yung function ng
kidney. So, depende po doon sa sanhi. Kung acute po siya or tinatawag natin na kung chronic po yung naging kaso na po nung pagsira nung kidney. Kaya isa pong, pag yung Yes po, Doktora. kaya po, kung sakali pong for dialysis na siya due to chronic kidney disease, ang isang option po is yung ipa-transplant po natin. Yung mga magulang, kasi meron akong kakilala, talagang yung anak niya, na talagang kasi siguro nasanay nila na hindi talaga kumakain ng gulay. Even mga isda, ayaw din. So so araw-araw ay more on karne, pork. Ayaw talaga ng gulay. Meron din po, isa din po ba yan magiging dahilan ng pagkakasira ng bato? Hindi naman po direkta. So kasi kaya nga po natin pinopromote din talaga yung balancing diet po na kasi may mga magkakaroon ka naman po ng mga imbalance or nutritional deficiencies din po doon sa mga pagkain hindi mo na kakain na yun yung ipoprovide niyang nutrition. So ang ano po talaga natin is balance po lahat at may sapat na dami ng tubig na iniinom. So eventually maaari pong makakontribute yun po. Pero dahil po hindi maganda yung diet, pero hindi naman po direct. Hindi naman siya direct. So, ano naman po ang papel ng tamang nutrisyon sa pagpananatili na maging malusog ang isang bata? So syempre po, yung kidney po kasi is sumusuporta po yan sa iba-ibang sistema sa puso, so sa mga ibang organs din po. So by maintaining po na tama yung ating nutrition, yung kalusugan natin, so maganda ang ating blood pressure, di tayo nagde-develop yung sa matatanda, eventually magde-develop po ng mga dyslipidemia, yung mga cholesterol sa ugat na siyang nakaka-add up po ng pagtaas ng pressure. So malaking bagay po itong pagkain natin ng balanse at tamang pagkain para mapanatili po natin malusog yung ating katawan. Nabanggit po ninyo kanina, Doktora, yung coffee. Kasi meron po kami nakasama, nagulat nga ako yung bata, less than 10 years old lang to eh. Pero talagang umiinom ng brewed coffee. So nagulat kami, ay, nagbo-brewed coffee na apo mo? Sabi daw, mahilig daw yung bata. So, at what age talaga advisable na payagan na sila makisali sa mga tito-tita nila, magulang nila na nakikita nila na uminom ng coffee, pati din siya kumukuha din ng lalo na yung may mga coffee, basta pwede mo lang makuha ng libre. Actually, hindi po natin ina-advise talaga naman yung pag-intake ng coffee, minsan siguro even po sa mga din po matatanda. So, pero sa bata po, sa pedya, so 18 years and pababa, so as much as possible, ang stand po natin ay iwasan po yung mga may caffeine sa bata. So, coffee, mga energy drink, so as much as possible, wag po nating i-introduce dun sa bata. So, ano hakbang ang pwede yung mai-suggest o maituro natin sa mga nakikinig at sa mga nanonood sa atin? Ano po ba ang dapat gawin para maiwasan na magkaroon ng sakit sa bato? O kaya naman, paano naman, let's say, kung ito po ay congenital, dapat po ba mawala ng pag-asa ang siyempre yung mami, di ba? Ano ang mga dapat pinapayo po ninyo? So yung sa atin po ay number 1 po is talagang prevention. So syempre yung mga congenital, actually po, so sa nanay pa lang, so yung tamang prenatal check-up at kung wari may mga sakit po siya like hypertension or diabetes, so na makontrol during pagbubuntis. At yung pag nagpapa-check up po kasi, so nasasabi ano yung mga gamot na iniinom, so mapapayuhan baka may gamot na nainom na pwedeng palitan kasi maaring maapektuhan po yung kidneys natin.
So kung sakali naman po ito ay genetic at hindi po talaga kahit i-modify po natin yung ginagawa ng nanay, so maagang pagsuri at maagang pagdetermina naman po yung kailangan doon. In general po, so yung healthy lifestyle po talaga is malaki pong bagay at siyempre yung nabanggit ko kanina na at least pa-check po natin yung blood pressure. So ang rekomendasyon, 3 years old, nag-start na po tayong mag-check ng blood pressure during check-ups. So at the age of 3 years old, dapat tinitignan na rin natin ang BP ng bata. Opo. Pag nagpa-check Oh, up po sa pedya, so yun, kasama po na yun na mini-measure natin blood pressure. So at least tatandaan ko yun lahat, doktora, pagka nakaroon ako ng apo, mga dapat i-observe. Para, di ba, katulad po yun na nabanggit po kanina na yung ultrasound, hindi lang para gender, dapat sabihin din nila sa OB din nila na i-check pa rin kung yung kidney function nung doon sa ano niya, kung during prenatal. And then, doktora, meron po ba kayong mga announcement? Meron po ba aktibidad sa National Children's Hospital itong month of June? Hindi po June, pero ngayon pong August po, yung aming departamento po ay magkakaroon po ng postgraduate course sa Alaccent Hotel po. It's on August 13 to 14. So, para dun sa ating mga nurses, kahit hindi rin po pediatrician, family physician, so general practitioners po. So, 2 araw po ito na maghahatid po ng iba't ibang mga talk regarding dun sa mga common po ng mga pediatric conditions po para ma-empower po natin. So, makatuto po lahat. Maraming salamat po, Doktora Maria Conchita Morabe, sa oras na binigay po ninyo dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Kaya po muli po, ang nakakwentuhan po natin ngayon ay si Doktora Maria Conchita Morabe, isang pediatric nephrologist at isang aktibong consultant po sa National Children's Hospital. Malinaw nating nalaman kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa dialysis sa pediatric population na isang kondisyon na hindi lamang physical na pagsubok para sa mga bata, kundi pati na rin sa buong pamilya. Napag-usapan natin ang ibang posibleng sanhi ng sakit sa bato sa mga bata mula sa congenital condition, infection, hanggang sa iba pang salik na maaaring magdulot ng unting-unting pagkasira ng kidney function. Tinalakay din natin kung kailan kinakailangan ang dialysis at kung paano ito isinasagawa bilang isang mahalagang gamutan upang mapanatili ang buhay at kalusugan ng pasyente. Higit sa lahat, binigyan diin natin ang kahalagahan ng pag-iwas sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, regular na check-up dapat, maagang konsultasyon sa doktor, at maagap na pagtukoy sa mga senyales ng sakit sa bato. Nawayan magsilbing paalala ang ating talakayan na ang maagang kaalaman at pag-alaga ay susi upang maprotektahan natin ang kalusugan ng ating mga kabataan. Kaya dapat po talaga, lalo na po sa mga daddy, mommy, wag lang po ninyo inaasa sa yaya po ninyo o yung sa kasambahay ninyo, yung anak po ninyo. Siyempre, alam naman natin sa panahon ngayon, mahirap po talaga ang dapat po parehas po nagtatrabaho, parehas po wala po sa bahay. So, tayo po naman ay siyempre, ibinibilin po sa mga sa kasabay o sa yaya nila, o kaya naman siyempre kung meron po sila lolo lola, dapat dapat sabihan natin, turuan natin, o pag nakita po ninyo kapag pag nabanggit po ni doktor, namamaga ang mata ng bata o basta kung saan namamaga, o kaya naman kapag nakita nila na habang umiihi ang bata, kung anong kulay, o kaya naman mismo kayo magsasabi sa bata, anak, kapag nakita mo
ang ihi mo ay kulay tsaa o masyadong very dark orange na ang kulay, dapat dapat sinasabi na po ninyo sa anak ninyo na kailangan magkwento sila sa inyo kapag kayo ay nasa bahay na. Kaya kailangan magbigay po kayo ng oras pag nasa bahay po kayo. Magbigay po kayo ng oras na makipag-usap sa anak ninyo, alamin po ninyo, anong nangyari sa school? O anong ginawa mo sa bahay? O meron ka bang nararamdaman? O meron bang kakaiba? Yan ang dapat po ninyong gawin. Kaya ang oras sa buong Pilipinas ngayon ay 9:49 ng umaga, Kautiamsit sa Kahunsaki. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tamang serbisyo mula sa puso, lingkod, pag-ibig. Hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin natin ang mga malagang balita na dapat po ninyo malaman dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.